Magandang kamalayan sa inyong lahat at naririto tayo sa ating Kamalayan Lifelong Learning Center. Dito po sa ating klase kung saan ginaganap ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kamalayan, no? Sa ating mga pinag-uusapan dito. At siguro nagtataka kayo kung nasaan ako ngayon. Ako ay nasa labas ng aming bahay. Actually, nasa loob ng bahay pero nasa garden. Yan. Pinapakita ko po sa inyo ang garden namin. Kaya lang medyo maanong ilaw. Kasi maaraw siya pero basically nagkakaroon ng shadow. Pero sige, babalik na nga tayo sa loob ng bahay para tuloy-tuloy na ating talakayan tungkol sa isang napakagandang topic na naman sa ating evolve to a higher consciousness. So, dito tayo ngayon, papasok sa garahe tayo at ito ngayon ang ating nilalagyan ng ating aking kuan. So, ito na ngayon ang ating lugar uli kung saan ay binibigyan natin ng I would say yun, lugar na mas maganda ang aking ilaw. Umaga ngayon dito sa ating sa ating programa. So magandang umaga sa mga kababayan ko dito sa Pilipinas. Saan man kayo naroroon. At si Marisa Nicolas ay nandito ngayon sa ating klase. Welcome to Kamalayan Lifelong Learning Center. At dito nga sa ating programa ay meron tayong mga pinag-uusapan na may kinalaman sa mga nangyayari sa panahon ngayon, no? Lalo na itong sinasabi nga nating pandemic. At ito nga, ngayon ay aking topic ay time to say goodbye. Katulad ng kantang kinanta nila Andrea Bocelli at si Andrea, I forgot her last name. Ang ganda-ganda ng kantang yan, Time to Say Goodbye. And the message of the song, kung talagang papakinggan natin, ay isang I would say, napaka-meaningful in terms of what is going on now. It's not really well, of course, the song is a love song, but if you really listen to what the composer said, parang it's saying goodbye to a lot of things, to a lot of memories, or yung mga nakagisnan na. And this is exactly what I am trying to say here in our program today, no? Ang aking gustong ipahiwatig ngayon ay tayo ay nais nang magpaalam sa nakaraang mundo. We want to say goodbye to the old world. Dito nga sa ating nalalagyan ngayon sa NCR, nagpalit na tayo from ECQ to GCQ, whatever that is. I don't know kung ano ang kahihiratnan niyan, kung anong mga pangyayari ang medudulot niyan sa pagbabago na yan. But what I am always stressing here is the fact that, well, we are now here in a standstill. Narito tayo ngayon sa isang bahagi ng ating panahon na kung saan ay tumigil ang takbo ng panahon. At ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit tayo tumigil? Ano ang ibig sabihin ng pagtigil na ito? Sinong nagtigil? Ang Diyos ba ang nagpatigil? O may ibang mga beings? Naniniwala ba kayo ng mga aliens nagpatigil? Hindi rin. Kasi wala naman tayong mga kwan dito, no? Alien visits in terms of na of late, no, na may nagsasabi na, oy, magbago na kayo at kami na ang magte-take over ng mundo nyo. Walang ganon. Ang ating nangyari sa ang ating experience ngayon sa panahon na ito ay dulot ng ating collective consciousness.
Kaya nga, itong programa ko, o itong aking eskwelahan na pinatawag kong Kamalayan Lifelong Learning Center. It's about consciousness. Kamalayan is consciousness in English. Kasi pag hindi pa natin hanggang ngayon naintindihan kung ano ibig sabihin ng kamalayan sa buhay natin, talagang ito ay magiging, I would say, disastrous rather, sa magiging buhay natin. Kasi at this point in time, lockdown pa rin tayo in a way, kahit sabi mo GCQ, maraming mga policies ng mga rules na kung saan hindi na natin nagagawa. Pati na ang kapaligiran natin ay apektado na, especially our economic institutions, no? Environment in terms of what is going on now with the business industry or industries. So, ito ay isang bagay na kailangan nating usapan, pagkaisahan. Kasi what brought about this pandemic, or I don't know, I don't want to always mention the word that CV, kung ano yung CV na yan, yan ay dulot ng ating collective negative consciousness. Ano ba ibig sabihin ng collective negative consciousness? Yung lahat ng kamalayan ng bawat isa sa mundo, na napaka-negative, ito ang idinulot. Alright? Okay. Yes, sinasabi nga natin din na nagkakaroon na tayo ng transition period from one age to another age, which is the Piscean age to the what do you call this? To the Aquarian age. So, sabay-sabay na yan. Actually, ito na nga yung sinasabi nga namin na pagbabago ng takbo ng mundo. And what happened was, napaaga lang. Kasi nga, siguro, para bang umaangal na ang Earth, si Mother Earth, si Gaia. Sinasabi siguro na, oy, ano ba, kawawa na ako dito, hirap na ako dito dahil kung ano pinagagawa niyo sa akin, yung mga sinira natin. But anyway, so, dito, sinisikap ko na makumbinse ang ilan sa inyo. Hindi ko sinasabing lahat kayo kailangan magbago na. Kasi, siyempre, may mga kanya-kanya tayong paniniwala. No? Kung nangyari, let's say, paniniwala mo sa isang ganitong nangyayari ay ito ay kaparusahan ng Diyos, hindi ko babaguhin yung paniniwala mong yan. I will let you continue that belief in that aspect. Wala tayong kailangan baguhin dito na ibang mga reliyon or paniniwala. Ang aking pakay lang is kung sino yung kailangan kong o kaya kong makonvince na sumapi sa amin, sumama sa pagbabagong ito, yun lang. Yung mga handa na sa pagbabagong ito, yun lang ang aking iniimbitahan. Hindi lahat kayo. Kasi we cannot change anyone for that matter. Kung talagang ayaw nyo magbago, di manatili tayo dyan. No? Walang problema dyan. Hindi ko naman kayo sasabihin na mali yung ginagawa nyo. Kaya lang nga, ang tanong ko lang sa inyo is, gusto ba ninyo itong kinalalagyan na ninyo? Kasi kung ayaw ninyo, siguro kailangan na natin tingnan ang ating sarili. Bakit nagkaganito ang ating mundo? And so, well, that is, sabi nga natin, nagpapaalam na tayo sa old world. No? Kaming mga, I would say, nakakaintindi na ng bagong kamalayan, we are saying now goodbye to the old world. We are saying goodbye to the old energy. Ano ba yung old energy na yun? Yun yung sinasabi natin 3D or third dimension energy. Na kung saan ay dito natin na experience ang suffering, ang poverty, ang lack, ang struggles or ang paghihirap, no? So dito natin na experience sa ating old energy itong mga ganitong bagay. Na kung saan ay ang earth nagbago na ng energy. From that old energy, nag-shift na siya from 3D to actually 4D, 5D na. And yung 5D energy, 5th dimension. And so this is exactly now the thing that we are now experiencing. Ang problema is, makakasabay ba tayo dito sa 5th energy or the 4th energy for that matter? Actually, all the energy,
all the dimensions are there. From 3D to 4D to 5D. These are all already present. Ang tanong is, saan ba tayo nakatuon ngayon? Saan ba tayo nakalagay? O saan tayo nagkakaroon ng mas at nagpe-pay ng attention natin? Sa fourth, sa fifth, o sa third pa rin? Marami sa atin nasa third. And actually, we don't blame you. We actually, kahit na kami nasa fourth na, sasabihin namin nasa fourth level na kami, o fourth dimension. Kasi nga, when you are in the fourth dimension, that is when you start questioning. And that is the start of your search for a new kind of answers that you are asking, that you are now wanting to be answered in terms of the questions that you have raised. So dito na tayo nga nagkakaroon ng mga bagay na kung saan nagkakaroon ng pagbabago. And patungo nga yan sa 5D, sa fifth dimension. Now the thing here is, where are we now? Ano ang mga kailangan natin i-let go kung sakaling talagang gusto na natin mag-goodbye na to the old world, to the old energy. Let's say goodbye to our old beliefs. Yung mga paniniwala natin na hindi naman talaga nakakatulong sa atin. Bagkus, binibigyan pa tayo ng mas maraming problema. Hindi tayo nakakaahon sa ating mga pang-araw-araw na para bang struggles. No? Parang sasabihin natin, ano ba naman ito? Isa namang bagay na tatahakin ko sa araw na ito na puro kahirapan na lang. So, walang kagandahan na lumalabas o dumadating sa buhay natin. Hi, Rhoda Ann Guzman. Kamusta na ang Baguio? Kayo ba ay binagyo dyan kagabi, kaninang madaling araw? I think dumaan dyan ang bagyo, no? Si Ambo. Anyway, so kung kayo ay hindi naman naapektuhan ng husto, ay pasalamat tayo. At kami ay nakikidalamhati sa mga naapektuhan nga ng bagyong ito, lalo na yung mga taga Samar, no? Sa mga sa Visayas. At talagang napakatindi, parang Yolanda Junior daw itong bagyong ito. So anyway, so tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang pagsikap, tuloy-tuloy ang pagtayo. At dito nga sa ating ang binibigyan ng I would say importansya ay ang ating kamalayan. How do we now evolve to a higher consciousness? Let's say goodbye to our old, aside from our old beliefs, let's say goodbye to our old jobs. Yung mga trabaho natin na kung saan hindi tayo masaya. Huwag na nating sikapin pa makabalik. At dahil na sa pera, parang ito na naman tayo. Babalikan natin ang mga ginagawa natin mga bagay na hindi naman natin ini-enjoy o hindi natin gusto, hindi natin mahal. So, hindi natin ginagawang tama ang ating mga trabaho for that matter. Kasi hindi tayo productive. Wala tayong puso. Hindi natin nabibigay ang 100% na talent natin o yung pwede natin gawin para sa trabaho yun. Palagi na lang natin hinihintay yung 15 and 30 kung saan darating yung sweldo natin. At of course, pag araw-araw, ang hinihintay natin yung alas 5 o alas 6 na kumbaga doon na tayo makakauwi sa ating pupuntahan o sa ating bahay, whatever that is, wherever that is. So, I'd like to say hi to Judeline Garcera Homok. Ayan. Kamusta na kayo dyan? Alright. Si Judeline, I think, is from, taga-ano ka ba? Bataan? I think, para nakita ko yung kon mo, no? You're a friend of Marco Sison. I remember. Alright. So, kahapon kasama natin si Marco doon sa isang klase natin, yung self-love. Ngayon siguro tulog pa yon. Oh, Ricky Davao is now watching. Sabi ko sa inyo, dito sa ating programa, dito sa ating eskwelahan, marami kayong magiging kaklase dito ng mga celebrities. Kahapon nandiyan si Marco Sison. Ngayon si Ricky Davao ang ating kasama. Sa Mandaluyong pala si Judeline. Alright. Iba pala yung sinasabi ko na sa Bataan. Anyway, kaibigan din kasi ni Marco yun . Anyway, so Ricky Davao, how are you? And sana may kita.
Are you wearing something decent? O baka kasi at this time of the day, papapress ko at maliligo at I wanted sana to put you on the screen. Kaya lang, I'm not sure as to whether you are anyway, next time if you're willing to join us, just like si Marco kahapon, he actually really volunteered to be part of the program of our class. So dito sa klase natin, ito nga ang mga pinag-uusapan natin na kung saan, paano natin bibigyan ng pansin ngayon itong pagbabago ng ating kamalayan, na kung saan ay ito ang tanging paraan sa aking palagay, kasi wala tayong vaccine, wala tayong gamot panglaban dyan sa virus na yan. At ang alam namin sa kamalayan, yung mga kasama ko sa ganitong klaseng paniniwala, ang aming alam lang talaga na kontra rito ay ang ating kamalayan or consciousness, o ang pinaka-immune system natin dito ay ang ating I would say our attitude, our belief systems in terms of who we are at the present. Kasi kung negative ang dating ng buhay mo, ang laman ng iyong, kung negative ang laman ng iyong kamalayan, ang iyong pag-iisip, you will attract more of these diseases that are around already. Sabi nga raw meron na nga, hindi pa natatapos itong coronavirus, meron ng bagong I would say disease that is now affecting children and mga teenagers. So, ang dami na naglalabasan. Ito nga, sabi nga namin, this is brought about not exactly by anything out there or by man, kaya lang tayo ang nag-create. How did we create all these things? By our consciousness, because it is our consciousness that creates our reality. Itong kamalayan natin ang nagbibigay ng buhay sa ating mundo. Ang kadalasan nga, pag negative ang kamalayan natin, ang mga ginagawa natin o kine-create natin ay mga pamamaraan na magdudulot sa atin ng more stress, more diseases, more negative things. Na kung saan ay imbes na gumanda ang takbo ng buhay natin, ay miserable. Lalo na ngayon. Let's say, for example, okay, granted that we are now going to have this pandemic for 2 years. 2 years lang. Huwag na natin sabihin ng 1 year lang. For 2 years. Paano na ngayon ang gagawin mo sa buhay mo? Ang hirap na takbo na pala. So, sasabi niya, new normal. Ito yung mga bagay na kung saan ay talagang napakahirap isipin, no? Dahil pupunta ka sa mall, mainit ngayon sa mall dahil hindi nila in-encourage na mamalagi ka sa mall. At nagutom ka, kakain ka sa restaurant, hindi ka makakain dahil puro take out lang. So, ano yan? Ano yung takbo ng panahon na yan? So, ibig sabihin, we had created that kind of I would say, a lifestyle. And see, eto na yung ginagawa natin sa buhay natin, sa sarili natin. When in fact, pwede natin baguhin lahat yan Palitan lang natin ang kamalayan natin Kaya ako, napakaingay ko ngayon dahil ako lang yata ang nagsisisigaw rito I should really go out on ABS, on BBC, on Channel 7. Lahat yan siguro kailangan kong puntahan at kung igagasal ako I'll talk about all these things para ma-explain ko sa kanila kung ano na dapat ina-explain din nila. Hindi nila alam to kasi ang palagi lang nila pinag-uusapan ay puro sakit, kamatayan, misery, kahirapan, trahedya. So, saan yung balance natin dyan? Wala. Pag yan ang umiral sa media natin, yan ang nagko-convince na mas marami pang tao na, ito na talaga, wala nang lunas itong kahirapan o itong mga kahirapan natin. So, paano na tayo? Ang sagot dyan is
we have to answer back. We have to now convince a lot of people. Baguhin na natin ang kamalayan. Huwag kayo maniwala na, oo, sige, naintindihan natin, talaga nangyayari yan. Because we have created it as well. Ang tanong dyan is, mananatili ba tayo dyan? Bakit natin bibigyan pa ng tagal ng panahon niyang mga bagay na yan? Samantalang pwede natin baguhin yan kung magbabago lang tayo ng kamalayan. Wala nang relihiyon dito. Lahat ng relihiyon, okay. Kaya lang, kailangan yung baguhin ang kamalayan nyo. Kasi kung kayo ay nananatili pa rin sa mga kaisipan na kung saan ay sinasabi nyo na katapusan na ng mundo o si Jesus ay magbabalik para tayo salbahin, wala naman talaga problema doon. Kaya lang, ang tanong is, kung yan ay matagal na nating iniisip, pinaniniwalaan, at ito ang kinalalagyan natin ngayon. So, ang tanong is, bakit walang kalunasan, walang kalutasan ang mga bagay-bagay na akala natin ay sa pagdarasal ay ito ang makukuha nating mga resulta. So, siguro we need a new way of looking at things. And this is what I'm offering, kamalayan. Bagong kamalayan. Let's go from, kasi ang kamalayan natin is, meron tatlong klase nga ngayon. The third dimensional kamalayan, the 3D, na kung saan nandyan ang separation, ang pagkakahiwalay-hiwalay natin. Nandyan dyan yung, aside from the separation, yung duality na may mahirap, may mayaman, may kwan. Of course, that is exactly what life on earth is. Kaya lang, ang ginawa natin, mas nag-focus tayo sa negative, imbes na sa mga positive ng mga bagay na yan. Kaya nga, kung merong masaya, may malungkot. Bakit tayo nandun sa malungkot? Pwede naman tayo maging masaya kung gugustuhin natin. Bakit tayo may mahirap, may mayaman? O bakit tayo nasa mahirap? Pwede naman tayo yumaman kung gustuhin natin. Ano pa mga polarities? Marami yan eh. Lahat ng bagay may polarities kasi that is the third dimension energy o consciousness. Ito nga, binabago natin yan. Let's focus now on the positive, on the beautiful, on the better side of things. Isa-isa na natin lahat yan na ginagawa natin sa buhay natin. Tanggalin natin yung mga negative. Let's say goodbye to all those negative aspects of what we have been doing. Let's say goodbye to all these things. Panahon na para magpaalam sa mga bagay na yun. Para ma-attract na natin o ma-create na natin itong mga gusto natin mangyari sa buhay natin. Kung hindi, tatagal talaga ito. I mean, ito yung kinalalagyan natin. And somehow, may iwan na nga karamihan sa inyo dyan na dito sa masasabi natin third dimension world. No? So, okay lang yun. Hindi naman lahat talaga makakasabay. Kasi panapanahon yan. Hindi na naman sasabi natin na makukumbinsi lahat natin na magbago agad ang kaisipan nila at this point in time. So, ang tanong dyan is hanggang kailan yan? Okay lang kung kaya ninyo. Pero kung hindi, ito na. Invite ko kayo. Magbago tayo ng kuhan. Ano yung mga kuhan natin? Sadali. Bibigay lang instructions. Sige. Alright. Okay. So, aking pagpapatuloy dito sa ating programa, sa ating klase. At ito ay hello to Mercedes Herrera Santos. Ayan. Alright. Tinitignan ko kasi ang mga taong gising na sa ganitong oras. Kasi kadalasan ang ating klase ay ginagawa natin tuwing alas 5. Kaya tinignan ko ngayon kung itong oras na ito, alas 10 kanina, nag-start tayo, mga late, mga 10 quarter na yata tayo nag-start. Tinitignan natin kung hanggang, kung sino-sino mga nanonood. Ayun, si Ricky Davao, kanina, kasama natin. Kahapon nga, si Marco Sison na sa hapon. No? Pero tignan natin kung sino pa mga gising ngayon sa ganitong oras. No? Alright, so tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi nga natin, ang topic natin dito sa klase na ito ay time to say goodbye. Time to say goodbye to what else? Ano pa yung mga bagay na kailangan nating pagpaalaman na
Hindi na natin pwedeng up to now bigyan ng panahon ng maraming bagay na kung saan ay hindi na nagbibigay ng saya sa buhay natin, ng galak, ng yaman, ng ng buhay, ng kalusugan. Kung kayo ay palaging anong tawag dito, nagkakaroon ng sakit, ano mga ginagawa ninyo? Ano mga kinakain ninyo na nagdudulot ng ganyang mga klaseng sakit? So, say goodbye to all those things. So, marami na tayong kailangan pagpaalaman na there is a new world waiting for us. Actually, it's there already. Nakalatag na siya. Ang ganda na eh. Ang talong lang dyan masasabayan mo ba yung kamalayan ng bagong mundo na yan? Which is the fourth dimension and the fifth dimension. Actually, nasa fifth dimension na yung, nasa 5D na yung Earth natin. And this is where we are now going to experience oneness, harmony, understanding, peace, and love. Yan ang ating pinaka-goal na. Kaya lang, karamihan sa atin gusto sa conflict, sa war, violence, corruption, sa sakitan, sa pagbibigay ng sakit. Even yun nga yung mga sport natin. I mean, well, of course, I would not anymore try to convince you kung ayaw niyo kung gusto niyo itong mga sports like boxing, yung mga ano tawag dito, yung mga actually yung mas masakit pa kaysa sa boxing, wala lang ang gloves o yung mas manipis ang gloves, yung aside from wrestling, no? I mean, itong ako ko yung nauuso ngayon sa mga kabataan, I forgot that particular kind of sport, no? Na kung saan ay talagang nagkakasakitan, no? And why would we want to hurt one another? I mean, bakit natin sinasaktan? Samantalang ang katawan natin ay ang templo nga ng Diyos eh. Sabi nga, the body as the temple of God. Tapos sasaktan mo, nanaisin mong masira, mabali, tapos all for what? Just to prove that one is stronger than the other. So ayan ang mga kailangan na nating pagpaalamanan na. So marami tayong mga bagay dito na kailangan na nating we have to say goodbye to. Okay, so now the thing here is we now are able now to see an alternative to all these things. Yes, TV is important for us to be able to be informed. Pero wag naman kayong masyadong matagal sa mga panunood ng mga trahedya. No? Kasi kayo ang napaapektuhan. It's important na magkaroon kayo lang ng kaalaman kung anong nangyayari. Tapos na. And go now to something that you want to do or try to learn for that matter. Ang daming panahon para matutunan ang mga bagong kaalaman. Lalo na kung may internet ka, pwede ka pumunta sa YouTube at mag-aral ng mga kung ano-ano mga lessons na napakadali. Mga simple steps na pinakita doon na kayang-kayang i-explain ng para kahit na sa mga bata, nakukuha na nilang maintindihan na hindi ginaguide na ng mga parents nila. So marami itong nangyayaring ganitong bagay. So, ito ay isang klase nga na kung saan ay gusto kong bigyan ng atensyon o ng panahon itong pagsasabi natin ng goodbye to the old world, to the old energy, and to the third dimension consciousness, the 3D consciousness. Kung saan ito ay nagbibigay sa atin ng kahirapan, mga bagay na hindi natin ninanais sa buhay natin, no? So, let's welcome the new world. Let's welcome the new consciousness, bagong kamalayan. So, with that, I'd like to say thank you sa mga ating naging participant sa klase na ito. Yan, si Ramil Vela. Yan, Ramil is a consistent student of ours na kung saan ay palagi present. Mercedes Herrera Santos, Judeline Garcera, ano ba ito? Garcera, Homok, and
si Ricky Davao kanina, and si Rhoda Ann Guzman, and si, of course, si Brother Gordon, I'm sure, manunood yan. And of course, aking pinsan, si Risa, si Lina Nicolas. Alright, si Nebarisa pala to, anak pala to ni Lisa, ni Lina. Alright, so, with that, I'd like to say, maraming salamat, at susunod na programa, siguro, I don't know kung bukas o baka sa Lunes na, pero dito nga, sana ay palagi yung antabayanan ng mga kasunod natin mga klase sa Kamalayan Lifelong Learning Center. So, magandang kamalayan sa inyong lahat, at ito po ang inyong teacher, guro, at pamalay na nagpapaalam na po. Thank you.